Sa El Salvador, Misamis Oriental, may 4 na batang nalunod at ang di umano dahilan, syokoy, dala ang kanilang mga flashlight. Sinuyod ng mga tiga-barangay poblasyon ang napakadilim na dalampasigang ito sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ang kanilang pakay. Mahanap ang 2 nalunod na bata. Pero nawawalan na sila ng pag-asa. Si Lucas na. Hinala kasi nila. Hindi lang daw basta nalunod ang mga bata. Kinuha raw ang mga ito ng isang kakatwang nilalang. Ang diri sa lawas, tao. Pero ang dagway, isda. Nahihimbis diri daw. Ang ngilad ko nung kaignaw. Ang itinuturo nilang salarin, ang maalamat na nilalang na pinaniniwalaan pa rin sa mga baybaying dagat. Isang syokoy. Yung asawa ng tito ko, sabi niya sa amin, mag-ingat daw kami. Kukunin daw yung mga syokoy yung pamilya namin. Panaginip niya daw. Lahat kami kukunin ng dagat. Ang 2 batang nilamon ng dagat, mga anak ni Angelica, si Nayana, 5 years old, at si Lucas, 2 years old. Hindi raw sila pinayagang maligo sa dagat kahit ilang hakbang lang ang layo nito sa kanilang bahay. Lagi silang magkakasama, hindi sila naghiwalay. Yun lang talaga, yung araw na yun na wala silang paalam. Pasado 4:00 ng hapon, nitong June 14, si Nayana at Lucas niyaya raw maglaro sa tabing dagat ni Christine, nobya ng kapatid ng kanilang ina na si Angelica. Ang 2 ka bata, naa pa, nangaon pagod. Naa magud mi sa baybay sa balasbag, istorya mi. Magid mi nakita ang bata nga ning agi, paingon sa dagat. Kaya laking gulat daw ng mag-ina nung biglang nakarinig sila ng ingay. Nagulat na lang kami, nagsigawan na sila, may nalulunod ng mga bata. Si Nayana, Lucas at Christine, pati na ang kalaro nilang si Samantha, nalunod na pala. Doon na talaga kami nagpanik din talaga, sobra. Sabi ko yung 2 na sa tubig, tulungan nyo. Ang mga kapitbahay nilang sina Anthony at Brian, agad lumusong para saklolohan ng mga bata. Pagkawas ni Brian sa tubig, gikan niya gihawiran daw tong bata. Mga tubig lagpas siguro sa mga 8 to 9 feet ang kalalong. Naglisod mi kay ang tubig lubog kayo siya kay tungod sa kusog sa balod. Tila may kung anong puwersa rin daw sa ilalim. Ang tubig pod kay muragin na pa suyop niya padulong sa lalok. Dili na niya makaya kay bisag unsaon niya salom, dili man gyud siya makairog so malumos kuno siya apil. Hanggang sa ligtas nilang naiahon si Christine at ang 10 taong gulang na si Samantha. Magpasalamat ko sa nakitapang sa akong natao kay nabuhi pa po. Murudira naman to. Maborang. Aningala din may kainin na namin sa laro. Pero nung muling lumusong sa dagat sina Anthony, hindi na raw nila nakita sina Lucas at Yana. Pati na ang rumesponding rescue team, bigong mahanap ang magkapatid. Ayan, daming tao, ate. Hinanap pa silang Yana at saka si Lucas. Ate, hindi pa sila nakita, ate. Gabi na. Namin talaga naganap sa tubig, walang nakakita kahit isa. Hanggang ngayon, hindi pa nakita, ate. Dito na sila kinutuban na ang nangyari sa magkakaibigan, hindi lang simpleng aksidente, kundi kagagawan daw ng isa di umanong kakatwang nilalang. Mayroon talagang nangunguha. Naano nila na syukoy. Si Felix, minsan na raw ito nakainkwentro. Layo man sa tsura kan. Ang iyang kuanda, taas ang tapo pinagdunggan. Ang ilong, taas man. Mawala, pero dito man sa salom siya sa lalong muagi. Harap ito na mulusot. Si Angelica naman, nagsisisi. Binaliwala raw kasi niya ang babala ng isa nilang kamag-anak. Yung asawa ng tito ko, sabi niya sa amin, mag-ingat daw kami. Kasi daw, kukunin daw ng mga syokoy yung pamilya namin. Tapos si mama na naginip siya na hirapan na kuminga tapos umiiyak daw ako. Hindi kami nanimala nung araw na yun. Si Alma naman,
may napansin din daw na kakaiba. Ayan, daming tao ate, hinanap pa silang Yana at saka si Lucas. Sa mismong oras na inagaw ng dagat ang kanyang mga apo. Basta mauras yun nga kanang manguha bitaw, ang hit ang dagat. Basta masangsang nga, dili ka kasabot. Kabalo ba ko nga kanang naagi manguha bitaw din ha. Siguro, gikapuya na po siguro ang mga siyukoy kay mga Tagalog lagi sila, saba kayo maglukso-lukso. Motong nahitabo nga ingon ad. Ayon sa kanilang kabarangay, para raw mabawi ang dalawang bata, kailangan nilang mag-alay. Moto akong gisunod, nangita ko silang mga hinubuan, og katong habol, kwarta nga dos. Akong gipaunlo dito sa balay-balay nga ilang ga ambak-ambakan. Balik niyo sa akin ang mga apo ko! Akong lukaton akong apo, patay o buhay, ibalik sa akuan. Ito na! At ilang sandali lang daw ang lumipas matapos nilang sundin ito. Ay, Ginoo ko! Oh my God! Tinggit lain sila dito sa Pasil, nga naara daw ang bata. Kikisa na si Yana! Lord! Diyos ko, Lord! Si Yana! Nahanap na si Yana. Si Yana! Si Yana! Wala, Lord! Tabang, Lord! Tabang! APR! Gumagin naman na diri, uy! Hala! Ginukoy! Pati na ang kapatid nitong si Lucas. Papa! Yes, bata, uy! Grabing hilak yun na ako. Bakit nalunod ang dalawang bata? Ay, Ginoo ko! Trahedya nga lang ba ito ng dagat? Oh my God! Baka nga na-show ko yung anak ko. Ano ba nangyari yan? O totoo nga bang may halimaw na nangunguha ng bata? Bigla na yung siyang lumutang. Tuklasin natin ang hiwagang itinatago ng dagat sa Misamis Oriental Lord! Tabang, Lord! Tabang! APR! sa aming pagbabalik. Baba ka nga, ano ba? 4 na bata nalunod sa dagat ng El Salvador sa Misamis Oriental. Ang tubig pod kay muragin na pa suyop niya padulong sa lalom. Dili na niya makaya kay bisag unsaon niya salom. At ang tinutukoy nilang salarin sa likod ng trahedyang ito, isa di umanong syokoy, Ang diri sa lawas, tao, pero ang dagway isda, nahihimbis diri daw. 2 sa mga biktima nakalitas at matapos silang mag-alay sa dagat ng damit at barya. Ay, Ginoo ko! Bigla na lang daw iniluwa ng dagat ang 2 pang nawawalang magkapatid. Oh my God! Kikisa na si Yana! Nahanap nila si Yana. Lord! Diyos ko, Lord! Si Yana! Sinubukan namin mag-revive. CPR! Ano ba nangyari yan? Pero wala na siyang buhay. Parang na-shock ako sa nangyari. Nagpabili pa siya ng gamit niya. Tinahian pa siya ng kuya ko ng uniform. Sinukat niya pa yung uniform na yun. Naipampangarap niya na. At makalipas ang halos 1 oras, sunod namang lumutang si Lucas. Pero gitry lang namo og kanang CPR. No signs of life ni gid siya. Nakita ko siya na karga-karga nung nag-rescue. Sobra ko na parang nadurog ako. Naisip-isip ko parang sobrang pabaya akong ina. Ganun nangyari sa anak ko. Ang lubos na ipinagtataka ni na Angelica, sa kabila ng malalakas na alon nung gabing yon, nahanap ang katawan ng kanyang mga anak sa parehong lugar kung saan lang din ang mga ito nawala. At may ilang nagsasabing nakita pa raw nila ang di umano halimaw na kumuha sa mga bata. May mga tao na nagsasabi na nakita daw nila yung syokoy. Lumabas daw yung syokoy dun sa may bato. Parang naghahanap pa ulit na mabibiktima. Dahil sa takot na baka balikan sila ng di umano syokoy pagkalibing sa kanilang mga anak, sina Angelica
nag-alsabalutan. Ate ko talaga nagdesisyon na lumipat kami. Parang sunod-sunod yung nangyayari dun ba. Mahadlok na bitaw ko mo puyo og dagat. Kung dili ko mobalhin adtong balayan, dili ko kamove-on. Kay tanang sulok ako gid silang makita. Sa unang stage ng ating grief, yung tinatawag nating denial. Sa unang reaksyon natin, nagkakaroon tayo ng temporary defense mechanism. Tinatanggi natin na may nangyayaring mali. Isip nila na kaya siya nalunod, may humila, kaya sila nalunod, may mga ibang puwersa sa ilalim ng tubig na kumuha o kumitil sa buhay ng mga mahal nila. Buhay pa rin hanggang ngayon ang paniniwala sa Shokoy kasi yung kwento ay napasa-pasa. Si Shokoy ay isa ring babala. Kung may mangyayaring masamang bagay, pagkakataon sila na mabigyan ng pagpapaliwanag yung mga bagay na misteryoso. Ngunit ayon sa mga otoridad, may paliwanag kung bakit nangyari ang trahedya. Posible yung ma'am na habang nalulunod sila, hinahampas sila doon sa mga coral sa ilalim. Kung pag-drag ng grip current sa kanila, kung saan sila bumangga. Yung isa na nakita namin bandang alas 8:30 ng gabi, bigla na yung siyang lumutang habang nagsusurface search kami. Yung isa na nandun sa ilalim ng coral, sumabit talaga siya doon sa ilalim. Yun yung isa sa nakita namin dahilan kung bakit hindi sila lumayo. Wala, namimiss ko na silang dalawa. Hindi ako namimiss si Yana kasi napakalambing. Wala nang yung mayakap sa akin eh. Wala nang nagkikiss. Wala nang nagsasabi ng mama, kakain na tayo. Tapos husgahan ako ng mga tao. Di nila alam yung nararamdaman ko. Di nila alam yung sakripisyo ko sa mga anak ko. Sa bawat hampas ng alon, may mga buhay na inuukit ng dagat at may mga lihim na kailanman hindi rin isinusuko ng karagatan. Oh my God! Pero hanggang kailan ba natin ipapasa ang mga kwento-kwento o mga alamat? Hala, ginukoy! Sa mga trahedyang pwede naman sanang naiwasan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.